rival ni Red Hair Shanks. Charismatic nga daw ito to the point na nagawa niyang matawag itong si Crocodile para lang iligtas siya laban sa mga Marines. At higit sa lahat yung power nga daw nito na pati itong si Dracul Mihawk sumusunod sa kanya. Meron nga daw 3 billion and 189 million na bounty itong si Buggy. Si Mihawk naman na pinakamalakas na swordsman sa mundo meron naman daw 3 billion and 590 million belly na bounty. At lastly si Crocodile. Meron nga daw bounty itong si Crocodile na 1 billion and 965 million belly na bounty. Sa sumunod na panel naman nabalik na nga yung scene sa Cross Guild. Dito nga naiinis pa rin itong si Crocodile kay Buggy. Since nagawa nga nitong maging isa sa mga emperors ng walang kahirap-hirap. Pero hindi nga daw masama itong idea na to, sabi ni Mihawk. Since wala nga daw siyang desire para maging isa sa mga emperors. Plus ang gusto nga lang daw niya katahimikan. Dagdag pa nga ni Mihawk na hayaan lang daw nila na maging emperor itong si Buggy. Nang sa ganun nga naman daw nakatuon yung atensyon ng mga Marines sa kanya imbis na sa kanila ni Crocodile. Dahil madali lang naman daw madispose itong si Buggy kung gugustuhin nila. Bali sumang-ayon naman si Crocodile sa ideyang to ni Mihawk. At dito ipinakilala na nga ni Buggy itong sila Crocodile at Mihawk sa mga tauhan niya bilang mga executives ng Cross Guild. Sa kabilang banda naman napunta na nga yung scene sa mga revolutionary armies sa kuta nila sa Kimbaka Kingdom. Dito nga pinag-uusapan nila si Sabo at yung sitwasyon neto ngayon. Nakita nga natin itong mga commanders ng revolutionary armies na kasama ni Sabo sa pagsugod sa Reverie. Bali nalaman nga natin sa chapter na to na nahiwalay pala itong si Sabo sa kanila. Anyway, sinabi nga ni Monkey D. Dragon na masaya daw siya at ligtas itong si Sabo. Pero kung si Sabo nga daw talaga ang pumatay kay King Cobra, hindi niya daw mapapatawad itong si Sabo. Hanggang sa kinausap na nga ni Dragon itong nakaligtas na si Kuma. At pinapareport nga niya ito kung ano nga daw ba talaga ang totoong nangyari sa Reverie. Pero bago pa nga makapagsalita itong si Kuma nakatanggap sila ng tawag. At itong tawag nga na to nagmula kay Sabo. Bali sinagot nga ni Kuwala itong tawag. At kumpirmado nga na si Sabo itong tumawag sa kanila. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1058. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Hindi ko natatalakayin pa itong mga bounties ng Straw Hat Pirates at Cross Guild. Since napag-usapan na nga natin ito during sa spoiler review natin. Kaya kung sakaling na-miss nyo itong spoiler video natin, maglalagay na lang ako ng link sa description sa ibaba. So magfo-focus nga tayo sa flashback na itong Cross Guild at itong nangyaring scene sa revolutionary armies. Bali nalaman nga natin sa chapter na to na si Crocodile pala talaga ang nagtatag ng Cross Guild. At dahil nga lang sa misunderstanding sa poster kaya naging isa sa mga emperor itong si Buggy. Though ganito nga ang senaryo nakakatuwa nga at makikita na rin nating lumaban itong si Mihawk finally. Since ito naman talaga ang hinihintay natin. Diba? Ang gumalaw si Mihawk nang sa ganun nga isang araw makasalubong niya itong si Zoro at makalaban. Sa part nga ni Crocodile 12 years na rin simula nung huli natin siyang nakitang lumaban. Kaya naman nakaka-excite nga rin kung ano na yung mga improvements niya pagtapos ng time skip. I'm sure mas lumakas na itong si Crocodile magmula nung Marineford War. Sa part naman ni Buggy as expected nga napagkamalan na naman siya. Kaya siya nasa mas mataas na posisyon ngayon na similar sa Impel Down arc na pinagkamalan rin siyang leader same as Luffy. Pero kahit nga nasa parang hostage situation ngayon itong si Buggy naniniwala pa rin ako na gagawa siya ng paraan. Syempre kahit ganito si Buggy hindi naman siya papayag na mamatay lang ng walang kalaban-laban kila Mihawk at Crocodile. Diba? Bali ang isa nga lang na ini-expect kong mangyari sa chapter na to na hindi nangyari yung pagre-react sana nitong Cross Guild sa ginawa ni Luffy na pagtalo kila Big Mom at Kaido. May sort of fulfillment kasi kung sakali sanang makita nating nabilib itong sila Mihawk at Crocodile na natalo ni Luffy yung dalawang emperor. Sana lang makita natin to sa next chapters. Anyway, sa part naman itong revolutionary armies kumpirmado nga na nung pagtapos nilang matalo itong dalawang admirals na sila Fujitora at Green Bull at mailigtas itong si Kuma nahiwalay na sa kanila si Sabo. Since nandito nga sa chapter na to yung mga kasama ni Sabo sa Reverie.
at siya lang ang nawawala. Kaya naman mapapaisip ka nga kung talaga bang nakatakas na itong si Sabo sa Merijowa o still napadpad siya sa kuta nitong si Im Sama. Tumawag kaya siya sa Revolutionary Armies para i-report itong makikita niya sa loob ng Merijowa o tatawag ba siya para sabihin kay Dragon na hawak ni Im Sama itong si Vivi. All in all isang refresher chapter nga itong chapter 1058. Bumalik nga yung vibes na binubuli ni Nami itong si Luffy. Nandun din yung vibes ng comedic fights nila Sanji at Zoro. Plus yung appearance nga ni Buggy na kinakawawa isa rin sa nakakamiss makita mula kay Oda. Kaya naman kaabang-abang nga yung mga mangyayari sa mga susunod na chapters na I'm sure malalaman na natin kung saan na nga ba papunta itong Straw Hat Pirates. Bali may kumakalat nga na balita na sa Elbaf nga daw ang susunod na isla na pupuntahan nitong Straw Hat Pirates. Pero as of now nga wala pang official statement patungkol dito. Kaya naman wag nga muna tayong umasa na sa Elbaf nga ang susunod na isla na pupuntahan nitong sila Luffy. Anyway, dito na nga nagtatapos itong review natin para sa chapter 1058. So yun lang, peace!